Grabe yun. Wala nang boses ha. Pang-apat na event ko po ngayong araw. Ilang lugar na puntahan ko. Simula Santa Mesa, Malate, Binondo. Ngayon, libo-libong tao na naman dito sa Tondo. Pinarinig ko lang ano ba ang boses ng Maynila, anong boses ng Tondo ngayong araw. Kasi ang dami ng fake news na pinapakalat. Hindi daw totoo itong mga naniniwala sa atin. Bayad na mga supporters. Kita nyo naman, makita nyo na sa sarili nyo mata. Andiyan kayong lahat. Anong sigaw na Maynila, boses ng Maynila. Sabik na sila sa pagbabago. Sawa na sila sa mga trapo. At andito lang ako para dalhin yung pagbabagong inaasam nila. Wait, Pero dyan lang, marami nagsasabi, scam ka daw. Scam? Dahil saan? Yung mga binibigay kong tulong, masasarap na ayuda, kabuhayan. Sabi nga nila, pag nakupo daw ako, babawiin ko. Kailan ako nagbawi? More than 10 years na tayo tumutulong. 100 milyon yung tinulong natin ng pandemya. Nagbibigay tayo ng tulong Luzon, Visayas, Mindanao sa Dear SB, sa programa namin. Sa Tutok to Win, tumatawag kami araw-araw. May pinawi ba kami? Wala. Alam niyo po ang pinakamalaking scam sa history ng Maynila? Yung mga inutang nila ng bilyon-bilyon at binenta nilang ari-arian ng Maynila na hindi sa kanila. Nagulat na lang utangin lahat eh. Yan ang pinakamalaking scam na pinag-aawayan nila hanggang ngayon. Sabi ko nga, wag nyo na po kaming idamay sa pag-aaway nyo. Yung hindi nyo pagkakaunawaan, pag-aagawan nyo sa posisyon, please po, wag nyo na po ako idamay. Yung personalan yung away, sabi ko nga po, tumulong na lang kayo galing sa sarili nyong pulsa. Pag nagawa nyo yun, mas matutuwa pa ang taong bayan. Wag nyo na po ako idamay, puro kabutihan at pagtulungan lang dapat natin ginagawa. Tama na yung pamumulitika nyo. Sa totoo lang, kailangan scam eh. 500 pesos, pinamimigay nyo, kulang na kulang yan. Kaya nga gusto natin gawin 2,000. Alam nyo kung bakit kayang gawin? Iginagawa ko na po eh. Nagbibigay na tayo ng 2,000 allowance. Doon sa lugar namin sa Sampaloc, sa barangay namin, sa buong distrito. Na-post na po yan, marami na pong nag-testimonial. So kami, pinapakita ko lang kung kaya kong gawin sa sarili kong pulsa, eh dapat yung City Hall na Maynila, dati pa, ginagawa nyo na. Ngayon, tataasan nyo dahil ano, kaya ko magbigay sa sarili kong bulsa. Too late na po yan. Talagang namumulitika. Kayo po yung namumulitika. Kayo po at nanloko sa taong bayan na mahigit 20 taon. Anong masasabi mo na, yun nga, no, binabakbakan ka online sa comment section? Actually, sa totoo lang, minsan nalulungkot ako eh. Kasi taong bayan pa rin naman yun eh. Parang nalulungkot ako. Yung babakbakin nyo, yung tumutulong, yung nagbibigay ng kabuhayan sa mga mahihirap, nagbibigay ng masarap na ayuda, nagbibigay ng mga libreng gamot, libreng serbisyo tulad nito, serbisyo vans, mobile clinics, mobile butika, babakbakan nyo, ang bakbakan nyo yung mga walang ginagawa. Ito, gasto sa sarili namin bulsa. Kung ayaw nyo kami maglingkod, isipin nyo ho, yung mga anak nyo, yung magulang nyo, yung future ng lugar natin, ng lungsod natin, yan po isipin nyo. Panandalian lang yung binabayad sa inyo, yung mga troll farm sila. Minsan masakit below the belt eh. Pero sabihin ko nga to sa mga nagbabayad, yung mga kandidatong ginagastosan yung paninira sa akin, huwag nyo po akong turuan, laruin yung laro nyo. Dahil kaya ko pang lumaban, laki akong Sampaloc. Ang aso nga eh, pag tinadya ka mo kakagating ka eh. Tao pa kaya? Kaya huwag nyo na po akong i-force na lumaban lalo. Kasi mas lalo akong ginaganyan, mas lalo ko pong gagalingan, mas lalo kong ibibigay lahat ng meron ako. At talagang manggigigil lang kayo sa inggit dahil papakita ko sa taong bayan kung gaano kayo kainutin dahil wala kayong tinutulong. Ano sabi ni Kuya Will sa'yo? Kamusta? Kasi the last time sinama mo siya mag-COC filing, siya rin gearing up for his campaign. Tuloy-tuloy lang daw. Tuloy-tuloy lang. Ituloy mo lang yan, Sam. Araw-araw nakikita ng taong bayan yung paglakas mo, yung boses ng Maynila, naririnig nila. Libo-libong mamamayan ang sumusuporta sa akin. Kaya daw ako sinisirahan kasi nga lumalakas. Minamindset nila yung taong bayan na wala namang supporters. Pero hindi naman pwede magsinungaling yung nakita nyo ngayon. Kahapon, nung isang araw, libo-libong tao. Pag tinuloy-tuloy natin to, alam niyo na po mangyayari. Talagang sabik na ho sa pagbabago ang buong Maynila. Sam, ano po yung number 1 mo na platform? Number 1 plataforma natin yung kalusugan. Kasi yan po yung binubulong sa akin ng mga lola at lola, nanay, tatay, yung mga may sakit na hindi makapasok sa ospital, walang pambayad, walang pambili ng gamot. Kaya nga po sinimulan ko na sa sarili kong kaya eh. Bumili na ako ng sangkatutak na truck, SB Mobile Clinic, Servisyo Van, Mobile Butika, libreng maintenance medicine. Ako na po sumagot. Hindi ko na inasahan yung Maynila. So yan yung number 1 priority. Number 2, yung 2,000 allowance sa mga senior tsaka PWD.
Yan po, napaka-importante dahil kulang na kulang po ang allowance. Siyempre, sa mga single parent, sa mga naghahanap ng trabaho at kabuhayan. Kaya nga ako namibigay ng mga trabaho, nagbibigay ako ng kabuhayan. Hindi ho pangako yan. Ilang taon na ho yung ginagawa. Nasa television yan, online yan, nasa YouTube. Binibigay ko yung pangmatagalang tulong ko. Hindi ho ayuda ang solusyon. Ang solusyon ay negosyo. Tutulungan ko silang tulungan ng sarili nila gaya na nangyari sa akin na dinaan ko po sa hanap buhay at kabuhayan yung pag-angat ng buhay ko. Gaya ng pag-angat ng buhay ko, gusto ko mangyari yan sa lahat ng Manileño. Last na lang po, ano po pakiramdam mo yung pag-crabig nila sa'yo, nagiging positive naman on your side? Actually, yun nga yung sasabihin ko eh. Sa kakasira nyo sa akin, nagiging more positive sa akin, lalo lang akong nanggigigil tumulong. Lalo ako nagbigay ng mga kabuhayan kanina sa Santa Mesa, Taugama P. Nagbigay na naman ako sa katutak na kabuhayan package para sa kanila. Hindi lang ayuda ha, kasi mina-mindset nilang tao, puro lang daw ang ayuda. Please lang, hindi po katulad nyo, 20 years na ako nagbi-business, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kayo po yung walang alam sa business, kaya hindi nyo yung binibigay. Ako po, binibigay ko yan dahil alam ko yan ang solusyon. Sustainable, pangmatagalan ng tulong. Gaya na lagi ko sinasabi, tutulungan ko po ang mga Manileño, tulungan ang sarili nila. Yan po ang dahilan kung ba't ako tumatakbo, para maiangat ko po ang estado ng buhay ng mga mahihirap dito at mabigyan sila ng oportunidad na lumaban sa buhay natin. Sa pag-iikot niyo po sa buong Maynila, gaano kalaki yung pag-asa niyo pong kayo yung tatangaling susunod na mayor? As you observe them, kung gaano nalaki yung tinatanggap? Alam mo, sobrang pasasalamat ko sa Diyos, sa mga Manileño. Nararamdaman ko po sila. Ramdam ko po yung hirap nila. Sabi ko nga minsan, halos malasahan ko na eh. Kasi kakaikot ko sa may hirap na lugar. Grabe. Hindi ko ma-explain yung frustration ko. Bilyon-bilyon yung inutang, bilyon-bilyon yung binentang pag-aari ng Maynila. Nasaan yung mga negosyo? Nasaan yung trabahong dapat mong ibigay? Hindi puro kapogi ang pagiging mayor. Kailangan to bumabago ka ng buhay. Ito ho ang nais nating gawin sa buong Maynila. At ngayon pa lang ginagawa ko na para ipakita na kung ngayon nagagawa ko na. What more pag nakupo na po tayo. Sa Sampaloc ka pa rin yung bahay mo ever since hindi ka umalis? Umalis po ako nung 27 years old ako. I was born in Sampaloc, born and raised. Siyempre po nung kumita na ako, nagnegosyo ko, nakabili tayo ng iba't ibang properties. So pagkatapos nun, nakabili na po tayo ng iba't ibang properties, pero yung bahay namin nandun pa rin. Actually yun yung headquarters natin ngayon. So araw-araw nandun po tayo, yung mga kababayan natin na nanonood, nandun lang po yung headquarters namin sa bahay natin sa Sampaloc. Strong statement yung sinabi mo kanina tungkol sa mga kalaban mo. Handa ka ba na sasagutin ulit-ulit? Actually sila naman yung naninira eh. Imbis na nanahimik akong tumutulong, isisitayin nila ako, sisirain nila ako. Kaya ako, ang dapat pag-usapan hindi yung pagtulong ko. Ang dapat na ma-explain yung inutang nilang bilyon-bilyon na babayaran in 20 years ng mga kababayan natin ha. 20 years babayaran yung almost 20 billion na inutang nila, plus yung mga binenta nilang ari-arian ng Maynila na hindi man lang pinaalam sa mga kababayan natin. Yan ang biggest scam sa history ng Maynila. Sam, sa sobrang pag-iikot mo daw sa Manila, nawawala ka ng time kay Rian. Ano sabi mo doon? Hindi naman. Actually, nagkikita naman kami palagi. Laki pasalamat ko dahil sobrang suporta niya. At yun nga, tatakbo pa nga kami sa New York Marathon next week eh. So yun, all around naman tayo. Iningatan natin health natin, tulong sa mga kababayan. At syempre, magdala ng pag-asa at pagbabago dito sa Maynila. Wait, paano mo pa gagawin tumakbo New York? Nandito grabe na yung parang marathon na rin tong ginagawa mo. Actually, part na ng training nga to eh. Hindi na ako nakakapag-train for marathon, but yung pag-ikot ko araw-araw, yan yung nagbibigay sa akin ng lakas, yung mga kababayan ko, mga lola at lola ko. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Dahil sa inyo, lalo akong nabibigyan ng lakas, nagsisipag, at talagang mawalan na ako ng poses. Pero walang magpapatigil talaga sa akin dito sa hangarin natin makatulong. Very public kayo ni Rian, pero conscious effort ba na hindi mo siya isama sa mga ganito? Opo, kasi ayaw natin maging showbiz. Ito mga pinupunta ng rally. Ang kasama ko lang, yung mga konsehal natin, mga supporters natin,
At siguro balang araw, sumama rin siya sa tamang panahon. Tumasama naman siya pag mga charity events, mga medical mission, pagbibigay. Kakabigay lang namin ng mga kabuhayan sa mga solo parents. So sabi ko nga, ang plataforma natin hindi lang senior citizen, PWD, solo parents, estudyante, lahat ng mga Manileño makikinabang sa pagbabagong dadali natin. Thank you.